Tinatry ko na mag-apply sa loan apps na ito at last na approve din. Welcome back again to my YouTube channel mga loves, and for today's video nga po, ibabahagi ko nga po sa inyo ang isang platform na andyan lamang din po sa Google Play Store na under po ni Hyphen Lending Incorporated, na kung saan nga po nakailang try na ako ditong mag-apply at last na approve din. Kaya naman panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil dito nga po i-reveal ko nga po sa inyo kung magkano in-approve nila dito sa akin, ano-ano yung mga deductions dito, at kailan ko nga ba ibabalik yung loan amount na in-approve nila. Nang sa gayon, dito pa lang, makapag-ready ka na or makapag-isip ka na rin kung sadya nga ba para sa'yo, okay sa'yo, yung loan approval nila. Once na makita mo rin yung mga deductions dito, mapag-isipan mo rin, makapag-decide ka na rin kaagad kung igugo mo pa rin ba yung pag-apply mo dito or hindi. Kaya naman kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ginagawa ko dito sa aking channel. Paalala na po na hindi pa ako dito promoter at hindi rin po ako ahente ng platform na ibabahagi ko sa inyo ngayon. So ano man pong decision nyo, nasa inyo na po yan. Kung still at the end of this video ay susubukan nyo pa rin hiraman ng pera or hindi. So ang tinutukoy ko nga po na platform na ito, na familiar na rin po ito sa inyo at still existing dyan sa Google Play Store, ay no other than kay Credit Cash. So, under po siya ni Hyphen Lending Incorporated, and as of now nga po, nag-rate na po ito ng 4.6 star, and then meron na rin pong 12,000 reviews. And unfortunately nga po mga loves, nung this time nga po, nang susubukan ko na naman ulit siyang hiraman, ito na nga po yung nakakagulat na moment ko dito kay Credit Cash, dahil nga po nung in-install ko na po siya sa cellphone ko ulit, and then nag-login lamang po ako using my cellphone number. So, na-expect ko na mag-fill up pa ulit ako dito ng information nila. But then dito, hiningian na po nila kaagad ako ng facial recognition. So, dali-dali. So, nag-facial recognition ako, and after evaluation, so seconds lamang din ang itinagal, bumungad na nga po. Yung in-approve nila na loan amount ko nga daw po is 300 pesos. So, 300 pesos yung bumungad na loan approval dito sa akin. And, binigyan din ako ng 3 schedules for up to 120 days. And, first repayment schedule ko is on December 18, 2024, which is na 165. And yung second schedule repayment is on December 28, 2024, which is na 165 ulit. And third schedule repayment ko nga daw po is on April 7, 2025, which is na 50 pesos na lamang. And details of the fees, term interest nga daw po ay 30 pesos and service fee ay 133. So, umabot nga po ng 163 yung total deductions na binawas nila doon sa 300 pesos na in-approve nila. So, napakaliit na amount naman. So, 300 pesos lang yung in-approve nila. And then, babawasan pa ng deductions nila worth of 163 pesos. So, ang matitira na nga lang po ay 137 possible na marireceive ko sa aking GCash account. So, ayun na nga po mga labis ko. So, dito pa lang, nag-stop na muna ako dito. So, pinag-isipan ko kaagad bago ako mag-click ng Get Money dito. Hindi siya magandang hiraman dahil nga po, ngayon pa nga lang, ay in-approve lang po nila ako dito for 300 pesos. And, possible nang ma-receive ko na lamang sa GCash account ko ay 137 dahil nga po may interest sila na 30 pesos at service fee na 133. Kaya naman bigla akong nagpigil sa sarili ko na hindi na muna pindutin o hindi na muna i-click yung Get Money. Dahil once nga po na mag-click ka dito ng Get Money, possible na po yan na i-approve or i-send nila sa iyo pong GCash account yung iyo pong loan approval. And then ito pa yung nakakagulat dito mga loves dahil hindi ko nga po kinlik yung Get Money dito. Maya-maya lang po yan ay naka-receive ako ng text nila. So nagsasabi nga, your loan has been approved but payment failed. So, please change your e-wallet or bank account, then retry. So, gusto ko pong sabihin sa inyo na if ever pala na nilagay ko dito ang GCash number ko is yung GCash account ko na fully verified, malamang na i-send up nila sa GCash account ko yung loan approval nila. But sad to say, ang niregister ko nga po dito na number ko is yung ordinary number ko lamang. Thanks but no thanks dahil dito nga po na pending nila na i-send sa GCash account ko yung halagang 137 na approval amount nila. So, hindi nila na-send dahil nga po ang ginamit ko ditong number ko is yung ordinary number ko lamang
na ginagamit ko kapag nag-fill up ako sa mga contact person, sa mga contact references ko. Yun po kasi yung number na ginagamit ko. Kaya naman, masaya naman ako dahil nga po, hindi ko naman talaga ina-expect na hindi pa nga po ako dito nagkiklik ng get money, ay automatically, mag-send na pala sila ng pera sa GCash account ko, which is na hindi nga ako nag-confirm dito ng loan approval nila dahil nga po nakita ko na malaki nga yung deduction sila doon sa loan approval na binigay nila. So, ayun na po mga lalabs ko, pag-isipan nyo, if ever naman na kung magkano nga ba yung i-approve nila sa inyo, magkakaiba naman po tayo ng status po niyan. Let's say na ito lang po yung in-approve nila sa akin na 300 pesos dahil malamang nga po is nakita nila na meron akong credit history. Kaya in-approve lang nila ako sa halagang 300. But then, sa part ko, okay lang din naman dahil nakita ko nga po sa loan details nila na malaki yung deductions nila. At dito, within 10 days naman ang balik ng repayment period. Even nga po, umabot pa ng 10 days po yan. So, hindi pa rin siya maganda dahil malaki nga po yung deductions sila doon sa loan approval na binigay nila. So, pag-isipan yung mga loves dahil if ever na kayo nga po ay ma-approve dito ng mas higher or mas malaking halaga kaysa dito sa 300 na in-approve nila sa akin, pag-aralan nyo yung mga deductions, kung sadya nga ba magiging satisfied kayo or magiging okay rin ba sa inyo na magiging na ganon yung system ng kanilang pagpapahiram ng pera. Dahil medyo may kabigatan, medyo malaki yung deductions nila at hindi mo rin full na may receive ang iyong loan approval dahil ikakaltas nga nila doon service fee and then yung interest sa loan approval sa'yo. And then dito, hindi mo pa nga nakiklik yung get money, nag-approve na kaagad sila or nagsisend na kaagad sila ng pera sa GCash account mo. To prove with, may mga nabasa nga po ako sa mga reviews ng mga previous borrower nila. Inisa-isa ko nga po na binasa yung mga reviews ng mga nag-attempt ng mga hiram sa kanila. And dito nga po, nakita ko nga po na hindi nga daw po ito maganda na hiraman si Credit Cash dahil bukod nga po, nag-auto-approve sila or nag-auto-disburse kahit hindi po pa nakiklik yung get money, bigla-bigla na lang silang nag-send sa yung GCash account. And then, mostly, ang nagsasabi nga po dito na loan shark and although nga po, binigyan ka daw po dito 3 repayment terms, yung unang repayment mo nga daw po dito ay tinatanggap nila and then yung pangalawang repayment nga daw po ay nagkakabulyaso na or hindi na nga daw po sila makapag-proceed doon sa second repayment. So, hindi natin alam kung sinasadya nga ba nila na hindi ka makapag-repay dito for ng second repayment mo. Once nga daw po na hindi ka makapag-proceed doon sa second repayment mo, kinaumagahan ay may mga tumatawag na kaagad na ahente regarding nga daw po doon sa yung payment na pending. And overall nga po dito, wala ko ditong nabasa sa mga feedback ng mga borrower na nag-positive feedback sila. So, lahat po talaga is puro negative feedback. So, hindi nila gustuhan yung service dito ni Credit Cash. Dahil nga po karamihan is same experience, may harassment, and then may mga threats na kaagad. Dahil gawa nga po na hindi sila makapag-proceed doon sa secondary payment nila. Bottom line, not recommended dito si Credit Cash dahil karamihan ay puro negative comment or negative feedback pagdating sa kanilang service. So, kaya naman, pag-isipan mo na rin or mag-search ka na rin or magbasa ka na muna dyan sa mga reviews ng Credit Cash platform na ito bago ka mag-proceed ng paghihiram ng pera dito para naman ikaw mismo sa sarili mo ay magkaroon ka na rin kaagad ng proof. As much as possible, huwag ka nang mag-proceed kung nabasa mo na yung mga feedback dyan sa kanilang reviews ng platform na ito at may mga nabasa ka na about dito kay Credit Cash na hindi magandang hiraman, huwag mo nang ituloy para naman at the end of the day, wala ka nga pagsisihan nakahiram ka dito ng pera at hindi mo na rin ma-experience yung mga na-experience na ng mga previous user ng platform na ito. Thank you for tuning in for ng mga lives ko. So, pag-isipan nyo na muna, aralin bago kayo mag-go ng panghiram dito ng pera kay Credit Cash para naman at the end of the day ay wala kayong pagsisisihan. So, thank you for tuning in for ng mga lives ko. God bless po. Bye-bye.